Sumiklab ang balitaktakan sa pagitan ng Pilipinas at China sa idinaraos na roundtable discussion sa Munich, Germany. Sa nasabing harapan, palabang ipinunto ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na naninindigan at patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa pagdepensa nito sa sariling teritoryo, ang West Philippine Sea na bahagi ng pinagagawang South China Sea. Iginiit ni Manalo na ito ay nakasandal sa rules-based international order at the rule of law ang paninindigang ito, particular sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Inaasahan ng Pilipinas na tulad niya at mahalagang ito ay para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon na lahat ng bansang nakapirma sa UNICLOS ay sumunod sa nakasaad na kasunduan. The basic issue here is that we are following international law. Whenever the Philippines undertakes any kind of activity within our exclusive economic zone, as defined by UNCLOS, we feel we are within our rights. But when another country, let's say, applies its own domestic laws to certain areas within our EEZ, then it really does create the kind of tension that we have been experiencing, especially over the last 2 years. Kung hindi umano respeto ang kasunduan ng mga nakapirmang bansa, may posibilidad na i-assert ng mga may kapangyarihan ang sarili nilang batas laban sa mga mas umano'y mahihinang bansa na mapagpapalala pa umano ng tensyon. Sinalubong naman ito ng mariing pagkontra ng China at sinabing ang Pilipinas ang unang lumabag sa kasunduan ng okupahin nito ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal sa atin at sa Ibina, Escoda Shoal, ayon yan kay former Chinese Vice Foreign Minister Fu Ying. Kaya nang sakupin umano ng Pilipinas illegally ang dalawang nabanggit, nagkanya-kanya ng angkin ng iba pang bansang signatories ng naturang declaration.